Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, maaari po ba natin batiin yung ating mga katabi? Sige po. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong basahin ko muli ang ating scripture reading sa umagang ito sa Tagalog. Ayan, sabi po dito, 2 Timothy chapter 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, na minamahal kong anak, sumaiunawa ang kagandahang loob, kahabagan, at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naaalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lola si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pagkakalapit mong muli ang kalooban na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihang pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginagawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y lahat na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at hiniyak ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Bago po ako magpatuloy sa ating pag-aaralan, tayo po lahat muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy na sa iyo po namin pinagkakatiwala ang iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na pakalinisin mo po ang aking puso, Panginoon, sa anumang karumihan na nakikita mo, Panginoon. Tulungan mo po ako na gamitin mo na maging instrumento ng pagpapala sa buhay ng mga kapatid ko ito. Ikaw ang siyang makita, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas ngayong umaga at hindi po ang aking sarili, Panginoon. Nawa, Panginoon, lalabas kami sa lugar ito na dala-dala ang mensahe na aming pag-aaralan ngayong umaga. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at binabalik ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, nais ko po muna kayong subukin yung inyong galing sa pag-uula. Magkakaroon muna tayo ng short games yan. Meron po akong ipapakita logo ng brand ng mga gamit o pagkain. Pagkatapos ay sasabihin nyo kung ano ang pagkakakilanlan ng bawat logo na ipapakita ko sa inyo. Halimbawa po, yan. Example muna. Yan. Yan, example. Yan, Alaska. Yan. Sa ano po kilala ang Alaska? Yan, sa gatas po. Yan. Tama po. Ang Alaska ay kilala sa gatas. Yan. Practice lang po yun. At ito na po yung totoo. Yan. Handa na po kayo? Yan. Sige po. Una. Yan. Nike o Nike. Yan. Yung pronunciation sa Google is Nike. Yan. Nike po. Saan siya kilala? Sapatos. Tingnan nga po natin. Tama po kayo. Sapatos. Okay. Next logo po. Starbucks. Yan. Sino rito mahilig mag-Starbucks? Saan po kilala ang Starbucks? Yan. Mukhang halatang mga mayayaman ng member ng SKSK. Laging nasa Starbucks. Yan. Ang Starbucks po ay
cellphone at laptop. Yan. Okay, sunod po. McDonald's. Yan. Sino mahilig kumain dito? Saan yung pagkakilala ng McDonald's? Chicken. Yan, di ba? Siyempre, mas kilala siya sa fast food. Yan. Okay, next. Yan, Lacoste. Saan po siya kilala? Sa t-shirt. Yan. Tignan po natin. Siyempre, sa damit. Yan. And last po, si Jesus. Yan. Saan ba ano ba ang pagkakakilanlan ni Jesus? Siyempre, napakarami yan. Yan. Si Jesus po kaya, sa ano kilala si Jesus ng maraming tao? Savior, tagapagligtas, ano pa po? Leader. Yan, napakarami, di ba? Tingnan natin, baka matapos pa tayo bukas. Napakarami ng ating pagkakilala kay Jesus. Pero sabi po dito, si Jesus daw po, yan. Yan, Jesus is known for His love for people, and so are we Christian. Si Jesus po ay kilala sa kanyang pag-ibig na walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Kahit na marami tayong sabihin, leader, savior, kung walang pag-ibig, di ba? Wala yun. Siyempre, kilala natin si Jesus sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal sa atin. Tayo po kayong mga sumasampalataya kay Jesus. Kagaya rin po kaya kay Jesus ang pagkakakilala sa atin ng ibang tao. Kilala rin po kaya tayo bilang mapagmahal sa ating kapwa. Sino nagsasabi rito, mahal niya yung kanyang kapwa? Naku, walang nagsasabi. Hindi niyo mahal yung kapwa ninyo? Yan, meron naman dalawa. Dalawa lang yung mahal niya yung kapwa niya. Yung iba, hindi niyo mahal yung kapwa niyo? Hindi niyo mahal yung katabi ninyo? Mahal naman, di ba? Ayan. Ang sabi nga po dun sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, yang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mababang alay at handog sa Diyos. Kaya nga po, ang pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay replicate. Yan po yung title ng ating message. Ano po ba ang ibig sabihin ng replicate? Para po maunawaan natin, yan, tingnan po natin ang larawang ito. Yan, meron ulit tayong papahula sa inyo para maging mahuhula na po kayo. Kilala niyo po ba ang larawang ito? Siyempre, kilala mo na lahat yan. Sino yan? Si Mona Lisa. Ayan. Tama po, ito po ay sikat na larawan ni Mona Lisa. Alin po kanyang larawan ang original at larawang replica lamang? Sa tingin nyo, alin dyan yung original at alin dyan yung replica? Yan. Magtataas lamang po kayo ng kamaya sa napili nyong sagot. Yan. Sino po ang nagsasabi ng original na larawan ay nasa kaliwa? Yan. Doon po sa kaliwa ninyo ha, kayo po ang ano. Sino po nagsasabi na ang original na larawan ay nasa kaliwa? Taas kamay. Yan. Nasaan ba kaliwa? Ito, no? Ito ba po? Yan, nandito. Ayan. Ito po. Sino nagsasabi? Yan. Sino naman ang nagsasabi na ang original na larawan ay nasa kanan? Sino ang nagsasabi? Wala akong masabi. Yan. Kasi wala pong ilan na yung nagtaas eh. Yan. Sino nagsasabi? Marami po ang nagsasabi na yung nasa kaliwa daw. Ayan, nandito. Ayan. Ngayon, tingnan po natin kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot po ay yung nasa kaliwa. Ayan, ito po. Ayan. Yan po yung original na larawan. Samantalang yung nasa kanan po, yun po yung replica. Ayan. Ngayon, balikan po natin ang tanong natin kanina. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang replicate? What is replicate? Ayan. Ang ibig sabihin po ng replicate ay, sige nga po, sabay-sabay natin basahin. To make the same way. Yan, ang mga synonym po o mga kasing kahulugan ng salitang replicate ay duplicate, copy, imitate, repeat, and follow. Yan, sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay gayahin, tularan, o kopyahin. Alam niyo po ba
na sa ating katawan ay mayroon isang mahalagang proseso na tinatawag na DNA replication. Ano po ba itong DNA replication? Sabi po rito, ito ang proseso ng pagkopya ng DNA sa sarili nito tuwing naghahati ang mga cell sa ating katawan. Next. Yan, ito ay mahalaga upang ipasa ang katangiang tinatadalay ng isang organism patungo sa susunod na henerasyon. Ito ay mahalagang proseso upang magpatuloy ang buhay ng isang organismo. Kung wala ito, hindi magpapatuloy ang buhay ng organismo. Ano naman po ang DNA? Yan. Ang DNA po ay ang responsable sa mahalagang katangiang mayroon tayo. Gaya po ng kulay, ng buhok, hugis ng mata, tangos ng ilong, at mga katulad pa nito. Katulad po ng proseso ng DNA replication, napakahalaga rin po ng replication sa discipleship. Gaya na po ng topic natin ngayon, ano po yung topic natin ngayon, Being a disciple. Yan po yung mga tinalakay ni Pastor sa atin ng mga nagdaang linggo. Yan, being a disciple. Yan, sapagkat kung hindi tayo mag-replicate ng mga katulad natin sa mga susunod kay Kristo, mamamatay ang layunin ng Great Commission. Ano po ba ang layunin ng Great Commission? Yan. Ang layunin nito na ang lahat ng tao sa buong mundo ay maging katulad ni Kristo. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 28 verse 19 hanggang 20, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi po rito, Christian churches today have produced plenty of converts but not as many mature believers. Many claim to profess Christ, few are growing in His image. Nakakalungkot po dahil maraming nasa Kristyanong simbahan ngayon ang nagsasabing Kristiyano sila, ngunit hindi naman namumuhay ng katulad ni Kristo. Kristiyano sa puso, ngunit hindi naman sa puso. Diba? Yung palagi natin sinasabi, marami nagsasabi na Kristiyano ako, pero hindi nakikita yung buhay natin kay Kristo. Kaya nasabi natin, Kristiyano lang sa puso, pero pagdating sa puso, wala. Sabi po rito, the goal of the church should be to lead people to a spiritually mature Christ, follower who works at discipling others. Ang layunin po ng simbahan ay makapagdisipulo ng mga mananampalatayang katulad mismo ni Kristo sa pag-ibig at pamumuhay. Sabi po, discipleship is not a ministry in our church. It is the ministry of our church. Yan. Sabi po, the ultimate objective of discipleship is replication. Every believer's calling is to make disciples who will make disciples. Tandaan po natin na bawat mananampalataya ay dapat makapagdisipulo ng katulad ni Kristo. Na magdidisipulo rin ng iba upang maging katulad ni Kristo. Bawat mananampalataya ay dapat humantong sa ganitong paglago ng pagdidisipulo. Tanungin po natin yung sarili natin. Sa tagal nating pagiging Kristiyano, meron na po kaya tayong nagdisipulo? Meron na kaya tayong nailapit sa Panginoon? Tingnan natin itong larawan ng proseso ng pagdidisipulo. Yan po. Ito po yung discipleship process. Una po, spiritual death. Una po, tayo po ay patay pa sa kasalanan hanggang sa makilala tayo kay Kristo at tayo ay maging bago na nilalang. Magsisimula tayo
bilang sanggol sa ating pananampalataya. Yan po yung spiritual infant. Hanggang unti-unti tayo lumago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa puntong ito, nauunawaan na natin kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi niya kalooban sa ating buhay. Yan hanggang sa dumating na po tayo dun sa spiritual, young adult. Hanggang sa dumating na tayo bilang magulang. Yan, yun naman po yung spiritual parent. Sa mga bagong mananampalataya, natutulungan din na maging katulad ni Kristo ang iba pang bagong mananampalataya. Yan po yung the discipleship process. Yan po yung proseso ng discipleship. Yan. Para mas maunawaan nyo po yan, assignment ko na lang po sa inyo. Yan, basahin nyo na lang po yung mga verse na nandoon sa ilalim. Kasi kung tatalakayin pa po natin yan, medyo mahaba po. Yan, basahin nyo na lang po yung mga verse na nandoon sa ilalim. Hindi tayo dapat manatili bilang baby Christian. Sino rito nagsasabi siya ay baby Christian pa lang? Yan. O mga taga-upo, o taga-pakinig lamang sa simbahan. Baka tayo po ay taga-butas na lang ng simbahan natin. Di ba? Dapat tayo maging tagapagturo rin ng iba upang lumago rin sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 5, verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Katulad po ni Apostol Pablo. Nagsimula po siya bilang disipulo po ni Jesus. Hanggang siya po ay lumago bilang tagapagdisipulo ng mga taong nagdidisipulo rin ng iba. Gaya nga po ng sinabi niya kay Timoteo, sa 2 Timoteo chapter 2, verse 1 and 2, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay magkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makikita po natin na sa chart na ito kung paano nais ni Pablo nung lumago ang iglesia sa pamamagitan ng pagdidisipulo sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo rin sa iba. Yan po yung chart. Yan, okay. Makita po natin, nag-start po siya kay Timoteo. Paul, the disciple maker, made a disciple maker out of Timothy. Makikita po natin si Paul, dinisciple niya sino? Si Timothy. Tapos itong si Timothy, yan, nag-disciple siya ng reliable people. Paul teaches Timothy to make disciple makers out of the reliable and qualified people that he knows. Doon po na meron namang their disciples. Sana po ganun yung ating buhay bilang mga Kristyano. Sana hindi tayo maging Paul lang. Dapat magkaroon tayo ng Timothy sa ating buhay. Itong si Timothy, dapat hindi lang siya magiging Timothy. Siya rin ay magdi-disciple din. Diba? Kung ganyan po yung proseso natin dito sa church, sabihin niyo ano mangyayari sa simbahan natin. Kung ganito po yung susundin natin, ano kaya yung mangyayari sa church natin? Siguro hindi lang ito. Hindi lang isang service yung gagawin natin. Mas marami pang service. Mas marami pang gawain tayo magagawa. Diba? Kung susundan po natin yung ginawa ni Paul. Makikita rin natin dito kung anong klaseng mga tao ang dapat nating i-disciple. Tandaan po natin yung salitang pa. Yan. Ano po yung pa? Faithful, available, and teachable. Yan. Dapat daw po, yan. Sabi nga ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tuladan natin siya gaya ng pagtulad niya kay Kristo. Dapat tayong maging maingat sa ating pagdidisipulo sapagkat merong ibang mga disipulo na ganito ang kanilang pagdidisipulo. Merong mga nagdidisciple, ganito yung kanilang ginagawa. Ano po yung kanina? Imitate me. Ano imitate me? Ako ang
gayahin mo. Baka tayo, ganun tayo. Hindi si Christ yung itinuturo natin gayahin. Sino yung itinuturo natin? Sarili natin. Ako yung gayahin mo. Kasi good disciple ako ng Panginoon. Dapat po hindi ganon. Sabi po nito, imitate me na lang. Inalis na ang mga salita, as I imitate Christ. Ang ginagaya na ay ang nagdidisipulo, hindi na si Kristo. Minsan yan yung nagiging mali. Sa sobrang proud tayo, itong mga disciple leader, nagiging disciple leader tayo, pero ano nangyayari? Gusto natin, yung mga disipulo natin, sinong gayahin? Ikaw. Hindi po. Baka pag dumating ka sa ganung sitwasyon, baka paluin ka ng Lord. Hindi ka ang Diyos. Hindi ka Panginoon. Ikaw ay ginagamit lamang ng Diyos. Diba? Dapat lagi nating sasabihin na ang Diyos yung ginagaya natin. Hindi dapat mag-reflect yung ating mga dinidisipulo sa sarili natin, kundi sa Panginoon. Huwag natin hayaan na maging ganito ang pagdidisipulo natin. Ang naitataas na ay ang sarili natin at hindi na si Kristo. Sana po hindi maging ganyan yung konsepto ng ating discipleship. Kagaya nga ang nakita kong memes sa internet yan, tungkol sa sinabi ni Paul sa unang Korinto chapter 11 verse 1, madalas ganito yung nagiging itsura ng ating discipleship. Yan, si Christ, ano siya? Tigre. Yan, tapos si Paul, nagiging cheetah o nagiging tiger ba to? Tayo po, pusa. Ayan, mabibis lang po yan ha. Ayan. Base nga po sa mga dati nating napag-aralan, balikan nga po natin ulit, ano ba yung ibig sabihin ng disciple? Ang disciple ay, sabay-sabay nga po natin basahin, a student, a follower, a disciple, in Jewish culture, a disciple, yan. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang isang disipulo ay literal na sumusunod sa kanyang guro. Kahit saan man ito magpunta. Gaya mismo ng pagsunod ng mga alagad ni Jesus sa kanya. Ginagawa ito ng mga disipulo hindi lamang upang matutunan ang nakasulat sa kautusan, kundi upang malapitan nilang makita kung paano ipinamumuhay ng kanilang guro ang kautusan. Nang sa gayon, magaya nila ito ng tama. Ayan. Yung rabbi po, ang ibig sabihin po nun is puro. Ayan. Gaya nga pala sinasabi sa Marcos chapter 3, verse 14, pumili siya ng 12 na tinawag niya ang mga apostol. Hiniram niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Ang relasyon ni Pablo at Timoteo sa pagdidisipulo ay isang napakagandang halimbawa na dapat nating tularan ng bawat simbahan sa pagdidisipulo. Sino nga ba si Timoteo? Sino po nakakilala ni Timoteo? Ako ba si Timoteo? Hindi natin kilala. Yan, sige po. Sino nga ba si Timoteo? Sabi po rito, si Timoteo daw po ay anak ng isang babaeng mananampalatayang Hudyo. At ang kanyang ama naman isang Griego. Siya ay pinalaki sa pananampalataya ng kanyang lolang si Loida at ng kanyang ina na si Eunice. Ito po ay mababasa natin sa 2 Timoteo chapter 1 verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang pinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natili akong nasa iyo rin ang pananampalataya ito. Makikita po natin na sa mga talatang ito na ang pananampalataya ni Timoteo ay nagsimula sa kanyang magulang. Gaya nga po ng minsan kapag naituro, discipleship begins at home. Ang pagdidisipulo ay dapat nagsisimula sa loob ng pamilya. Tinuturing po ni Pablo na si Timoteo ay tunay na anak niya sa pananampalataya. Yan. Kaya sabi ko sa 1 Timothy chapter 1 verse 2, kay Timoteo na tunay kong anak
sa pananampalataya. Makikita natin itong si Paul, wala siyang connection. Hindi niya kamag-anak itong si Timothy. Pero ano yung turing niya kay Timothy? Ano yung turing niya kay Timothy? Anak. Diba? Tingnan po natin, di ba? Wala silang relasyon sa isa't isa. Pero dahil nga sa discipleship, tinuturing ni Paul na si Timoteo ay isa niyang anak. Tayo po ba? Ganoon din po ba ang turing natin sa ating mga disciple? Bilang mga anak. Diba? Sabi nga natin, yun po yung mga disciple natin, sila po ay anak natin spiritually. Diba? Sila po ay mga anak na natin sa spiritual. Yan. Si Timoteo rin po, ang madalas na ipinapadala ni Pablo sa mga iglesia na itatag nila. Kalaunan, siya din ang naging tagapagturo o pastor sa iglesia sa Efeso. Paano nga ba nagkilala si Pablo at Timoteo? Nagkakilala ang dalawa sa ikalawang misyonaryong paglalakbay ni Pablo sa Derbe at Listra, na makikita natin sa Gawa chapter 16, verse 1 hanggang 3. Yan. Sabi po rito, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon na ang pangalan ay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Paano nga ba dinisipulo ni Apostol Pablo itong si Timoteo sa Panginoon? Yan. Ngayon po, meron po tayong 4 na aral na matututunan natin sa pagdidisipulo ni Pablo kay Timoteo. Una po ay grow in prayer. Yan. Sabi nga po sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 3, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Ang makikita po natin katangian ni Pablo bilang isang disipulo, si Pablo po ay malago sa kanyang pananalangin. Tayo po ba, pinag-pray po ba natin ang ating mga disipulo? Amen po ba? Yan, sana po pinapanalangin natin. Yun po yung pinakamahalaga eh. Ilapit natin sa Diyos yung mga tao gusto natin na makakilala sa Kanya, na lumago sa Kanya. Yun yung ginawa ni Pablo kay Timoteo. Lagi niyang isinasama ang kanyang disipulong si Timoteo sa kanyang panalangin. Sana po as a disciple leader, ganun po yung ginagawa natin. Pinagpa-pray natin. Hindi lang yung ating mga disciple, kundi yung bawat miyembro dito sa ating simbahan, dapat pinagpapray din po natin. Alam ni Pablo na siya ay lingkod lamang ng Diyos na kinakasama pa niya upang akayin ang marami sa pananampalataya kay Kristo. Kaya naunawaan niya kung gaano kahalaga ang panalangin. Wala sa kapangyarihan niya ang pagbabago ng puso ng tao sapagkat ang Diyos ang siyang nagpapalago sa isang mananampalataya. Yan, makikita po natin, lagi natin iisipin, hindi tayo ang nagbabago ng buhay ng isang tao. Amen po ba? Sino lamang? Ang Panginoon. Huwag natin sabihin na, kaya ko baguhin yung buhay mo, lumapit ka sa akin. Hindi po. Hindi po tayo ang magbabago ng buhay ng tao. Sino po? Ang Diyos. Tayo lamang po ay instrumento ng ating Panginoon. Kasi minsan, kapag nakikita natin na meron tayong mga disciple, nagiging mayabang na tayo. Alam niyo po yun? Ayan, bunga ko yan. Ako may ano dyan. Ako nagpakilala dyan sa Panginoon. Ako nag-disciple dyan. Hindi po dapat gano'n. Alisin natin ang konsepto sa ating kaisipan na tayo yung bida. Lagi po natin iisipin, tayo ay ginagamit lamang ng Diyos para makapag-disipulo at para makapagbago ng buhay ng ibang tao. Hindi po tayo hero. Amen po ba? Hindi tayo Diyos. Kasangkapan lang po tayo ng ating Panginoon. Ginagamit lamang po tayo ng ating Panginoon. Dapat lagi natin ibabalik yung glory sa Diyos. Hindi dapat sa atin yung glory. Minsan kasi kapag ganyan yung naging kaisipan natin kapag napakarami na natin disciple, bunga mo yan. Ako may bunga niya. Hindi po gano'n. Diba?
Lagi natin isipin, hayaan natin ang Diyos. Di ba? Yung magbalik sa atin yung bagay na yun. Lagi natin isipin, dapat ang makilala sino? Si Kristo. Gaya nga ng sinabi ko, dapat sino ang ini-imitate? Si Christ. Sino hindi dapat? Tayo. Hindi dapat tayo. Kasi kapag yan yung nagiging layunin natin, baka putulin ng Diyos yan. Hindi na nakikita ang Diyos. Nakikita na sino? Sarili natin. Lagi natin isipin bilang mga disciple, bilang mga nakilala sa Panginoon, at bilang mature Christian, hindi tayo ang bida. Sino ang bida? Ang ating Panginoon. Wala sa kapangyarihan niya ang pagbabago ng puso ng tao sapagkat ang Diyos ang siyang nagpapalago sa isang mananampalataya niya. Ganito rin ang pinakita halimbawa ni Jesus sa pagdidisipulo niya sa kanyang mga alagad na mababasa po natin sa Lucas chapter 16, verse 12 hanggang 13 yan. Sabay-sabay na po natin basahin. Nang panahon iyon, kinaumagahan, mula sa kanila ay pumili siya ng at tinawag niya ang apostol. Kung si Jesus mismo na ating Panginoon ay nananalangin para sa kanyang mga disipulo, dapat din tayong manalangin para sa mga disipulo natin. Diba? Makikita po natin si Jesus mismo. Pinagpapray niya yung kanyang mga apostol. Eh bakit tayo? Dapat ganoon din po tayo. Sino po ba i-imitate natin sa pagdidisipulo? Si Christ. Kung ano po yung ginagawa ni Christ, kung ano po yung ginagawa ng Panginoon, dapat ganoon din po ang ginagawa po natin. Baka mamaya, ang pinagpapray na ng mga disipulo ninyo, kayo na, as a leader. Diba? Hindi na yung leader ang nag-pray. Sino na? Yung mga member na ang nag-pray dun sa leader. Nagiging baliktad na. Hindi po, dapat as a leader, makita tayo na tayo ay magiging prayer partner ng ating mga disipulo. Kasi bakit? Kasi diba, sa inyo sila nakakapag-share ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Sabi nga natin, ang pagdidisipulo hindi lang sa salita ng Diyos, kundi saan pa? Kundi sa emotional na nararamdaman ng inyong mga disipulo. Na i-share nila yung problema, naranasan yung mga pagsubok na pinagdadaanan nila sa buhay. And dapat, bilang mga leader, kayo po ay maging prayer partner nila sa lahat ng pinagdadaanan nila sa buhay. Baka mamaya sa leader, kayo pa yung nagiging pabigat. Alam niyo po yan? Kapag nagkakaroon ng discipleship, nag-sharing time, baka mas mabigat pa yung nararamdaman mo. Ito, pag-pray niyo mo. Diba? Dapat po as a leader, makita yung, hindi naman sinasabi natin makita lagi yung pagiging kalakasan, kasi lahat naman tayo may kahinga. Ibig sabihin lang, na dapat as a leader, makita sa atin na tayo ay mature Christian. Na kaya natin i-handle yung mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi baka mamaya, tayo as a leader, hindi nakikita kung paano mo i-handle yung mga problema, mga pagsubok. Baka sa masusunod na session, hindi na umatin yung ano mo. Kasi mamaya na burden na pala sa'yo. Diba? Naging ano ka pa? Naging pasahin ka pa niya sa buhay. Diba? Kumbaga parang imbis na iniisip niya na lang, yung problema niya, sumama ka pa sa problema na iniisip niya. Dapat po hindi maging ganon. Diba? Dapat tayo maging kalakasan ng ating mga dinidisipulo. Sabi po dito, disciples cannot replicate in others what they do not prioritize and practice themselves. Yan. Paano nga ba ang disipulo ni Pablo si Timoteo? Una, ano po muna? Grow in prayer. Second point po, give instruction from the Word. Ang salita ng Diyos ang gawing gabay sa pagdidisipulo. Gaya nga po ng sinasabi sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa limong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan daw po dapat. Dapat daw po ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo saan daw po? Sa katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, at pagtutuwid sa limong gawain. Yan. At upang masanay, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay.
upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Katulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, ang salita ng Diyos ang dapat natin gamitin sa pagtuturo ng katotohanan. Dapat daw yung Word of God, yung salita ng Diyos dapat. Baka mamaya ang tinuturo natin yung buhay natin, hindi po NNK ang discipleship ha. Kundi dapat ang inaaral po natin ay ang salita ng ating Diyos. Sabi nga dito, yung salita ng Diyos ay nagtuturo saan? Nagtuturo na itawid ang kamalian na ating ginagawa. Sa pagsuway sa kamalian at pagtuwid sa itong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kapag ito ay sinunod ng isang disipulo, magiging ganap at handa siya sa lahat ng mabubuting gawain. Tingnan pa natin ang iba pang tagubilin ni Pablo kay Timoteo upang maging epektibo ang pagdidisipulo niya sa iba. Yan. Una po, yan, dapat siyang maging tulad ng isang maging kawal ni Kristo Jesus. Yan. Sabi po dito, instruction of Paul, effective disciple making. Ayon po sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 6. Dapat daw po, ano na po yung una? Dapat maging good soldier. Yan, dapat daw po ay maging tulad ng mabuting kawal ni Kristo. Bilang isang kawal, dapat niyang iwasan ang mga bagay na walang kaugnayan sa kanyang tungkulin. Sa halip, lagi niyang sikaping mabigyang kasiyahan ang kanyang Panginoon. Ano po yung pangalawa? Yan, just a winning athlete. Dapat siyang maging kagaya ng mga isang manlalaro na sumusunod sa mga alintuntunin sapagkat walang madaling daan upang makamit agad ang gantimpala. Yan. Tulad po ng manlalaro, dapat daw po ano ginagawa niya? Bilang manlalaro, ano dapat ginagawa niya? Sabi nito, dapat daw sumusunod siya sa alintuntunin. Ano po yung alintuntunin siya sabi nito? Yung salita po ng ating Panginoon. Diba? Ikatlo po, yan, katulad ng isang yan, a hard-working farmer. Yan, isang magsasaka nagtatrabahong mabuti, dapat siyang umasa na may bunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Yan po yung mga instruction ni Paul on making an effective disciple making. Galing po yan kay Paul. Yan po ay mabasa natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 6. Yan. Ano nga po ulit? Yung dalawang aral na natutunan natin sa paraan ng pagdidisipulo ni Pablo kay Timoteo. Ano po yung unang G? Grow in love. Second po, give instruction from the Word. And third G po, yan. Pangatlo, guide the disciple in the truth. Yan. Gabayan ng disipulo tungo sa katotohanan. Ang sabi nga po sa unang Timoteo chapter 1, verse 3 and 4, gaya ng pakiusap ko sa iyo, bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral. Verse 4, at huwag nilang pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Yan ay pinagbumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga disipulo ay dapat daw po nagabayan sa tamang katuruan upang hindi sila maakay o maligaw sa mga maling aral. Sa tingin po natin, tama po ba yung tinuturo po natin? Baka mamaya, tinuturo natin, papunta na doon sa baba. Hindi na papunta sa langit, ha? I-check po natin yung bawat tinuturo po natin. Diba? Kasi usapan mga natin ngayon, diba? Napakarami ng mga false prophet. Diba? Marami nagsasabi na siya ang Son of God. Siya daw ay anak ng Diyos. Kami ang tamang daan. Ang reliyon lamang namin ang makapagliligtas. Napakaraming false prophet na. Tignan natin, hindi lang sa TV, di ba? Meron pa silang mga sarili-sariling channel sa TV. Hindi lang sa TV, kundi sa social media, lumalabas na rin siya. Minsan, hindi tayo nagiging aware sa mga ganon.
Sabi nga, di ba? Kapag minsan yung artista nag-share lang ng Bible verse, ay, Christian yan. Kristiyano yan kasi nag-share ng Bible verse. Pero nakikita yung pamumuhay niya pala hindi Kristiyano. Minsan maging aware po tayo sa mga bagay na gano'n. Yung mga nakikita natin, yung mga nababasa po natin, tingnan natin, ito ba ay ayon sa salita ng Panginoon? O baka mamaya naliligaw na tayo dun sa katuruan na dapat na itinuturo sa atin. Ano ba ang katotohanan ng itinuro ni Pablo kay Timoteo? Una po, yan, the law is good. Yan, sabi po sa 1 Timothy chapter 1, verse 9 and 10. Pangalawa po, the gospel is glorious. Yan, ang kautosan ay mabuti. Ikalawa po, the gospel is glorious. Ang magandang balita ay maluwalhati sapagkat ito ay nagbabago ng buhay ng tao. Naniniwala po kayo doon? Naniniwala po ba kayo na ang magandang balita ay binago tayo? Amen. Di ba? Lagi natin iisipin na ang salita ng Diyos ang nagbago sa atin. Ang salita ng Panginoon ang nagtulid sa atin sa lahat ng ating kamalian. Sabi po, discipleship must be guided by sound doctrine. Yan po yung kanina. Bilang tagapagturo ng salita ng Diyos, dapat alam natin ang katotohanan at kung paano ito gagamitin, lalo na sa mga taong sumasalungat dito. Ang sabi po sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Dapat daw po, tayo po ay manggagawang walang dapat ikahiya. Tayo po ba ay masipag na i-share ang salita ng Panginoon? Sino po rito nag-share ng Word of God? Isa lang po, mawawala talaga ang SK. Diba? Na dapat po sa Christian, nagagawa po natin yung bagay na to. Na ibabahagi po natin yung salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pakibagin nga po muli yung unang tatlo na paraan ni Pablo kung paano niya dinisipulo si Timoteo. Ano po yung una? Grow in, give, guide, and last po, guard the disciples from falsehood. Ika-apat at panghuli po, ingatan o pabalaan natin ang ating mga disipulo sa kasinungalingan at sa mga taong nagsasabi nito. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang mga uri ng tao. Tingnan po nga natin yung mga katabi natin. Baka mamaya, yan pala to. Sabi dyan, may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit, hindi nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Tapikin yung katabi niyo, baka mamaya, yan ba ay anyo ng pagiging makadiyos. Diba? Sabi po, ano daw po yung dapat natin gawin? Ano daw po dapat natin gawin? Iwasan mo ang ganyang mga uri ng mga tao. Ayan. Sabi nga, madaling sabihin, madaling maipakita na ikaw ay Christian. Pero nakikita ba sa iyong pamumuhay ang pagiging Christian? Baka mamaya, nagiging ano tayo ang tawag doon? Nagiging dalawang phase tayo. Pag dito sa church, holy tayo. Paglabas na niya sa simbahan, nakita na doon sa upuan. Na, di ba? Minsan nagiging ganun eh. Yung pagiging Kristiyano, nagiging dalawa. Pag sa church, okay. Pero paglabas na ng simbahan, hindi na. Di ba? Kaya ano sinabi ko, pag Monday to Saturday, makamundo. Pag linggo, holy. Sana po hindi. Hindi lang every Sunday ang nakikita sa atin ay pagiging Kristiyano. Sabi ko rito, dapat every day ng ating buhay ay nakikita ang pagiging Kristiyano. Bakit? Kasi mamaya, yung mga taong nasa paligid natin, kilala na Christian ka. Ay, nagsisimba yan sa SKSK. Pero mamaya, sabi mo nga, ikaw pala ang
nangunguna sa chismisan sa inyong lugar. Diba? Sino po ang nasira? Sino po ang nasira? Hindi lang SK, kundi sino? Ang Panginoon. Baka sabihin pa nila, hindi yan pala yung nagturo na SK. Kakasimba mo lang, pero naririnig na nagmumura ka. Diba? Sana po, as a Christian, hindi sa atin makita yung mga ganong bagay. Sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo, yan, ilang beses niyang pinalaan si Timoteo na mag-ingat sa mga huwad na guro at huwad na pananampalataya. Sapagkat sa panahon nilang ito, marami ang tumalikod sa pananampalataya dahil sa mga maling katuruan o maling pananampalataya. Ilan sa mga binanggit ni Pablo ay sina? Yan, ito po yung mga believers who turned away from the faith. Yan, si Hymenaeus and Alexander. Yan, yun po yung mabasa natin sa 1 Timothy chapter 1, verse 20. Yan, sunod po si Tigelus and Hermogenes. Ito po yung mabasa natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 15. And si Demas, who was in love with the present world. Mas minahal niya yung sanlibutan kesa doon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Yan po ay mabasa natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 10. Yan, basahin niyo na lamang po sa inyong mga tao. Ito po yung mga taong nananampalataya na dati. Pero dahil sa makamundong bagay, dahil sa sanlibutan, anong ginawa nila? Tumalikod sila sa Diyos. Bakit? Mas minahal nila yung sanlibutan kesa sa pananampalataya nila sa ating Panginoon. Bakit? Kasi minsan, ano yung ginagawa ng sanlibutan para magulat tayo? Ano yung ginagawa ng sanlibutan para magulat tayo? Ibinibigay niya yung mga bagay na sa tingin natin ay makakapagpasaya sa atin. Di ba? Kasi hindi tayo nagiging masaya eh. Sa Christian kasi hindi ko mailabas kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung damdamin ko. Kung tayo po ay malalim sa ating pananampalataya sa Diyos, kahit iyan ay ibigay ni Satan, ipasilaw sa atin ang kaaway, hindi tayo madadala. Bakit? Kasi alam natin yung pundasyon natin. Alam natin yung pinaniniwalaan natin. Alam natin kung gaano tayo kalalim sa ating pananampalataya. Sana po, hindi tayo maging katulad itong mga tao na to na tumalikod na sa Panginoon. At sana po, tayo po as a Christian, patuloy tayong mag-grow spiritually. Hindi lang mag-grow spiritually, kundi mag-disciple din ng mga susunod na henerasyon sa atin. Sila yung mga dating kasamahan ni Pablo, ngunit tumalikod na sa pananampalataya. Ayon po sa tagubilin ni Pablo kay Timoteo, paano niya ingatan ang mga tagasunod ni Jesus sa mga maling katuruan ng pananampalataya? Una, dapat ay panghawakan niya ang tamang mensahe. Ano po yung mensahe niyon? Mensahe nagmumula mismo kanino? Mismo sa Diyos. Sabi ko nga kanina, kung alam natin yung Word of God, kung alam natin yung pananiniwalaan natin, kailanman ay hindi tayo makakantong ng pagtalikod natin sa ating Panginoon. Diba? Ano yung nagiging dahilan? Bakit maraming taong tumatalikod sa Diyos? Minsan, hindi lang yung mga bagay. Minsan tayo mismo. Dito sa church, minsan nagiging katitisuran tayo ng kapwa natin mananampalataya. Amen? Baka minsan tayo nagiging gano'n. Nagiging katitisuran na tayo ng ating mga kapwa mananampalataya. Ibig na madala natin sa Panginoon. Hindi na natin madala. Bakit? Nag-issue na sa atin eh. Di ba? Dapat hindi po tayo maging gano'n. Hindi tayo magiging katitisuran ng ating kapwa mananampalataya. Ano dapat? Maging kalakasan tayo ng ating kapwa mananampalataya. I-check natin lagi yung sarili natin. Baka mamaya, sa bawat kinikilos natin, sa bawat sinasabi natin, ay nagiging kahinaan na tayo ng ating kapwa. At yun yung nagiging sanhi ng pagtalikod nila sa ating Panginoon. Hindi lang sa mga kapwa natin mananampalataya kundi sa new believer. Baka mamaya meron kang katabi dyan. Bago lang mananampalataya. Tapos ano yung ginagawa? Imbis na nakikinig sa mensahe ng Panginoon, anong ginagawa? Chini-chismis
mo yung tinasarap, ganun talaga yan. Diba? Ano yung mangyayari? Imbis na magpatuloy siya, hindi na. Pag nangyari yun, makikita mo kaya siya sa susunod na linggo? Hindi na. Nasira na eh. Ano yun pala sa SKSK? Pag nakatalikod, sinisira yung kapwa. Yun yung lagi nating pakaingatan. Lalo na sa mga tao bago pa lang sa kanilang pagkilala sa ating Panginoon. Ikalawa, ang tagapagturo o ang nagdidisipulo ay dapat tama ang motibo sa paglilingkod. Nang sa ganon, hindi siya maligaw ng kanyang masamang hangarin na magdudulot sa kanyang tumalikod sa Panginoon. Dapat daw po ay meron tayong maayos o tama na motibo sa paglilingkod. How to guard the disciples from falsehood? Have the right message, have the right motive. Muli nga po natin balikan ang apat na paraan kung paano dinisipulo ni Pablo sa Timoteo. Ano po ulit yung unang G? Growing, give, guide, guard from falsehood. Bilang pagtatapos po, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong isinulat ni Norman Grum, isang Christian writer. Ito po, si Norman Percy Grum was a British Christian missionary, evangelist, writer, and theological teacher. Ayon kay Norman Grum, may isang Australianong babae. Ang pangalan ay Margaret, na labis na kinaiinisan ang mga Kristiyano. Laging pinagtatawanan at kinukutya ni Margaret ang mga Kristiyano. Subalit isang araw, nagkaroon siya ng isang Kristiyanong kaibigan na matyagang nagbabahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Di nagtagal, siya ay nakakilala sa Panginoon at naging Kristiyano. Si Margaret ay isang nurse at ginagamit niya ang kanyang trabaho upang mahibahagi si Kristo sa iba. Subalit ilang taon ang nakalipas mula nang siya ay maging Kristiyano, nagkaroon siya ng isang malubhang sakit na kailangang putulin ang lahat ng kanyang mga kamay at paa. Naging baldado siya at halos hindi siya makagalaw. Napaisip siya, ano na ang maaari kong gawin ngayon para sa Panginoon? At nanalangin siya sa Panginoon, ano man ang meron po ako, Panginoon, gamitin mo ito sa paglilingkod sa iyo. Kumuha siya ng harness. Alam niyo po yung harness? Yung kinakabit po dito sa katawan at panulat. Sinimulan niyang gumuhit sa pamamagitan ng pag-ikot niya sa harness at panulat sa kanyang bibig. Siya ay nakilala bilang isang artist. Sumulat siya sa mga tao tungkol sa kanyang testimony. Ginawa niya ito ng ilang taon upang makahikayat ng mga tao na mananampalataya kay Kristo. Hindi po siya yan kinuha lang po namin sa internet yan. Ayon po kay Norman Grum, nang si Margaret ay namatay na, mahigit 1,500 ang taong naging Kristiyano dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos sa kabila po ng kanyang kapansanan. Biruin niyo po, naputulan siya ng kamay at paa, pero hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-share ng salita ng Panginoon. Diba? Ano po yung ginamit niya? Ginamit niya yung kanyang bibig. Diba? Para makapag-share lamang. Tayo po, meron tayong kompletong mga kamay at paa. Ano naman kaya ang kaya natin gawin paglilingkod sa ating Panginoon? Upang ang iba ay makakilala sa Kanya at maging tulad niya. Nawa po, gaya ni Timoteo, gamitin natin ang ating mga espiritual na kaloob upang sundin ang mga itinuro ni Kristo
at tularan ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ayon po sa 2 Timoteo chapter 3 verse 10, ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Sana po ay maging tulad po tayo ni Paul. Hindi siya nagsawa na i-disciple nitong si Timothy. Biruin niyo po, sinulat niya po itong 2 Timothy na to, nasaan siya? Sa Bilabuan po siya. Kahit nandun na siya sa kulungan, di ba? Hindi pa rin siya tumigil na i-disciple itong si Timoteo. Hindi po naging hadlang yung nangyari kay Paul. Di ba? Sabi ko nga, sa lahat ng Bible character, talagang si Paul yung talagang makikita mo kung paano niya pinush yung sarili niya sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakaraming pinagdaanan ni Paul eh. Meron pa siyang diferensya. Nagkaroon pa siya ng sakit, pero never na naging hadlang kay Paul yung bagay na yan. Gaya po ni Margaret. Wala siyang kamay, wala siyang paa, pero never siyang tumigil na ihayag ang salita ng Panginoon at makapagdisipulo ng ibang tao. Sana po ay maging hamon sa atin ngayong umaga ang mensahe nito. Huwag nating hayaan na dumating ang Panginoon, wala pa tayong nailalapit sa Kanya. Diba? Sabi nga natin, lahat ng bagay na ginagawa natin dito ay makakamit natin doon sa langit. Akala natin, walang para sa ibang tao, walang saysay, pero lagi natin iisipin, lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon ay may gantimpala na makakamit natin pagdating natin sa langit. Gusto ba natin yun? Makamit yung corona na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya bilang pagtatapos po, yan po yung nais ko po kayong hamunin. Nasimulan po natin ang pagdidisipulo. Simulan po natin na ibahagi ang Diyos sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Tularan po natin ang buhay ni Paul, tularan po natin ang buhay ni Timoteo, kung paano sila nagdisipulo at kung paano nila inakay ang mga tao patungo sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe ninyo sa amin sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na tularan ang iyong pag-ibig, pananampalataya at katapatan, maging mabuting halimbawa nawa kami sa iba upang sila ay mahikayat din namin sa pagkilala at pagsunod sa iyo. Dalangin namin maging instrumento kami sa iyong dakilang layunin na ang lahat ng tao ay maging katulad mo. Samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.